Good morning and happy Sabbath to everyone. Bago po tayo magsimula mag-awitan, tayo po muna ay manalangin. Our most loving and kind Heavenly Father, we gather here once again to worship, honor, and praise you in this holy day of rest. Thank you, Lord, for guiding us all throughout the week, for the many blessings that you have bestowed upon us, and also your protection. Guide us as we sing songs of praises to your name. Protect our brothers and sisters who are on their way here. Forgive us, Lord, from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's sing There's Sunshine in My Soul Today. For our next song, let's sing O Day of Rest and Gladness. And to open our service, let's all sing, We Gather Together. Please all stand.
nais ko pong basahin ang Joshua 10 verse 42. And Joshua captured all things kings and their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. Tayo po lumod para sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, andito po kami sa inyong harapan upang purihin ka at pasalamatan sa araw-araw ng biyaya ng inyong binibigay sa amin. Nais po namin na kayo ang muna sa amin sa araw na ito at sa araw-araw na mangyari. Hinihiling po namin na ang mga magsisiganap ay inyo pong gabayan upang magawa ang aming mga tungkulin bilang anak ninyo. Hinihiling po namin ang aming mga kapatid na wala pa rito at papunta dito. Sila po ang inyong gabayan upang makasama namin sa pagsamba. At patawarin niyo po kami sa aming mga gagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning and happy Sabbath, everyone. Kumusta po kayong lahat? Mabuti, mabuti. Today is a day of rejoicing because we are privileged to be in the house of the Lord. Tama po ba? Yes. So, pero bago po ang lahat, tayo po muna, kamayan po natin ang bawat isa since napakaunti lang po natin to greet each and everyone, happy Sabbath. And siya po ang magde-deliver ng message ng ating Panginoon. So, today is, what day is today? November 1. Di ba po? It is the first day of the month and also the first Sabbath of the month. So, we are blessed po, di ba po, to have this, parang, what a coincidence, di ba? Bihira lang mangyari yung November, or not exactly November, pero yung first day of the month and first Sabbath, di ba po? Parang blessings, di ba po? So talagang time flies so fast. Hindi natin malaman na malapit na rin matapos ang 2025 and then 2026 na kaagad. So, but we still pray. Siyempre, we pray na sana dumating natin Panginoon, but habang hindi pa, we still continue to serve Him. Di ba po? And serve others. So, today I would like to thank all the participants. So, ang inyo pong lingkod, Maria Nombao as your song leader, at accompanied by Brother Joel Nombao sa piano naman po. And our opening prayer was led to us by Brother Erwin Espiritu. Again, your welcome remarks ang inyo pong lingkod. Then, susundan po ito ng ating promotional talk that will be given to us by Sister Rachel De Mihilio. And then followed by a musical offering to be rendered to the Lord by Sister Eileen Espiritu. And then our mission spotlight by Sister Myra Lasco. Then our lesson review, pangungunahan po tayo ni Pastor Ronnie Pagayunan. Then while we are singing our closing song, we would be collecting our Sabbath school offering, then our closing prayer. But before I end, I would just like to share the offering we collected last Sabbath, October 25. For the adult class, we collected 1,999. Oh, piso na lang. 1,999. And then for children, we collected 144 for a total of 2,143 pesos. But still, may we continue in being generous with our offering. May God be glorified. Again, happy Sabbath to everyone. Yes, indeed. A very, very happy Sabbath sa ating lahat.
Ang topic natin dito sa ating promotional talk is talagang napapanahon. Prayers. Sa Tagalog, panalangin. Kung meron po kayong Bible, buksan po ninyo sa Pilipos 4 verse 6 or Philippians 4 verse 6, Pilipos talatang 4, versikulo 6. At sinasabi po rito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang ating pong panalangin is the only way to communicate God. Lahat ng hinahing, lahat ng ating pangangailangan ay siya lang ang katugunan. Sa dami ng isang linggong nakaraan, meron tayong struggles, may trials regarding sa health, emotional, financial, pero we are blessed to be here for the Sabbath day together para purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Sa lahat ng nangyayari sa buong sanlibutan na ngayon, Hurricane Melissa left dozens dead and widespread destruction across Jamaica, Haiti, and Cuba. At dito sa Pilipinas, volcanic eruption, Taal, and Canlaon volcano. And still corruption sa ating mga government heads. And continuous earthquake in our different provinces. Pero iniiwanan sa atin ng Panginoon ang 1 Thessalonians 5 verse 17 o unang Thessalonica 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Yan po ang ating pangahawakan at siya ang katugunan upang mawala ang ating pangamba, ang ating takot at higit sa lahat. Yan lang po ang ating proteksyon sa araw-araw na nangyayari sa atin, ang ating panalangin. So sa buong araw na ito, sa ating banal na sambahan na to, naway purihin at pasalamatan natin ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Yun po lamang. Happy Sabbath po. Medyo kagagaling lang po sa matinding ubo, kaya pasensya na po sa boses ko po. Na ang buhay ko ay malugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan
Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglaho. Kapag sarili ang susunod na bibigo, sa paglapit ko muli sa Diyos nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay, ang makilala kang tunay. Madamdamin. Madamdamin yung kantang yon at praise the Lord na para akong nadadala sa emosyon. So, happy Sabbath po sa inyo lahat. At ang mission emphasis natin ay ang title, Teaching for Eternity. Pagtuturo para sa walang hanggan. So, magandang topic na to ay ang character sa kwentong ito ay si Washington. Pangalan niya si Washington, hindi ito yung Washington DC. Haba ng pangalan. Washington. Taga Brazil. Yan. Nalaman ni Washington na bumili ng lupa upang buksan ang isang paaralan upang palitan ang Northeast Brazil Academy. So, noong panahong yon, si Washington ay nakatira sa Recife. Yun ay isang lugar na malaking lungsod na matatagpuan ng ilang oras sa pamamagitan ng kotse mula sa bagong lokasyon ng paaralan. Maganda ang buhay ng pamilya ni Washington sa lungsod na yon. Meron siyang ilang tahanan doon. So, ito si Washington, medyo may kaya sa buhay. No? Malapit na siyang magretiro. Ang dasal niya, na malipat siya sa bagong paaralan. Kinausap niya ang supervisor. Sa umpisa ay pinalilipat siya sa isang trabaho sa ibang estado ng Brazil. No? Pero hindi siya pumayag dahil gusto nga niya dun sa bagong paaralan na gagawin sa lugar na hindi city kundi
probinsya. Yan. Napakahalaga sa kanya ang education. So, mahalaga nga sa atin ang mga tawang edukasyon, lalo na ang edukasyon para sa spiritual, di ba? So, mapalad nga ang ating mga kabataan kung tayo'y nag-aaral sa Adventist school dahil sila ay mayroong kaalaman tungkol sa ating Panginoon. So, pinayagan siya ng kanyang supervisor na at pirmahan ang isang papel na pwede na siyang lumipat doon. So, doon siya sa gusto niyang puntahan na bagong paaralan. So, sa una, parang ayaw pa ng kanyang pamilya kasi nga, nasanay sila doon sa city. So, pero kasi malapit sa kagubatan yung paaralan na yon. Parang kagaya sa nung nandito sa PUC, yung sa Eternal, yung ating school, tapos nilipat sa Silang, parang ganon yung nangyari na napunta sa province. So, pumayag rin ang kanyang asawa at anak. Nagsimula ang pagtatayo sa paaralan noong 2007. Matagal na panahon na. Nagbenta siya ng 2 bahay niya sa Recife at ibinigay ang pera sa proyekto ng paaralan. Di ba? Parang talagang dedicated talaga siya na maitayo talaga yung paaralan na yun. Pero binenta pa niya yung kanyang bahay na nandoon sa city na 2. Di ba? So, talagang ang puso niya ay nasa Panginoon ng, parang gusto niya talaga na marami pang makalaman ng katuruan para malaganap ang ebanghelyo dun sa lugar na yun. So nakibahagi rin siya sa pagsulisit ng pondo at tumulong sa pag-iinganyo ng mga estudyante. Yan. Binigyan niya ng, yung ibang mahihirap doon, binigyan niya ng matrikula, ang mga estudyante, at ibinigay ang kanyang tahanan sa unang punong guro ng paaralan. So yung bahay na initayo niya doon sa malapit sa school, ay ibinigay pa niya sa punong guro, na unang punong guro doon sa paaralan. At nagpatayo siya ng panibagong bahay malapit doon sa paaralan. So kumbaga, bihira sa tao yung ganung ang isip niya ay makatulong sa paglaganap ng ebanghelyo. Yung kanyang property niya, pagbibili niya para maitulong doon sa pagpapatayo ng paaralan. So, natapos ang paaralan noong 2014. So, matagal-tagal din, 7 years na itinatayo yung paaralan. At ang kanyang anak na si Igor, ang unang anak na nagparehistro bilang isang mag-aaral. Ang batang lalaki ay 10 taong gulang pa lang. Yun. Ngayon, si Washington ay 65 na. So, talagang siya, senior. At nagretiro na. Ngunit, nagtatrabaho pa rin siya sa tanggapan ng buwis, kumbaga BIR, malapit sa paaralan. Si Igor ay nagtapos sa paaralan at siya ay hanggang sa matapos ang high school at nag-aaral ngayon siya sa isang universidad. Natuwa si Washington habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang pagmamahal sa paaralan, na ang buong ngalan ay Pernambucano Adventist Academy. Yon. 3 henerasyon sa kanyang pamilya ang nag-aaral doon. Sa tingin niya, ang Pernambucano Adventist Academy ay nagtuturo para
pang walang hanggan. Yon. Sabi niya, naniniwala ako na inilalagay nito ang mga bata sa landas patungo sa langit. Kasi merong tinuturo ang Adventist school para sa spiritual. Kung siguro lahat ng bata ay kunyari lahat ng pati sa government, sa private ay tinuturo ang banal na salita, siguro lessen ang criminal case or lessen ang mga mental issues kasi meron silang kaalaman sa Panginoon. Yun. Kaya kumbaga napakahalaga ng paaralan sa mga bata. Bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestre na ito na kilala rin bilang quarterly mission project offering ay tutulong sa Pernambucano Adventist sa tuluyang magbukas ng malaking simbahan. Yon, simbahan naman ngayon na may upuan para sa 500 katao. Salamat sa mga pagpaplano ng masagalang handog para sa mahalagang proyektong ito. Kaya ating ipunin na ang ating offering para sa December, no? Ang ating 13th Sabbath offering para tayo'y makatulong sa pagpatayo ng malaking simbahan doon. Marami pong salamat at happy Sabbath. Bago po tayo mag-lesson review, tayo po muna ay mag-check ng attendance, siguro mga 3 minutes, tapos magkamustahan, and then tayo na po mag-lesson review. Thank you po.
Okay. Happy Sabbath po mga kapatid. Tayo po ay mag-proceed na sa atin pong lesson discussion, lesson review. Na tayo po ay nasa lesson 5 na po sa ating lesson, mga kapatid. So bago po tayo mag-proceed po sa ating lesson ay akin lang pong i-promote ulit, i-announce yung atin pong bagong envelope po natin pong conference, kung hindi nyo pa po totally alam. Na ito po ay meron po tayong bago po, mga kapatid. Yung ano po, yan po. Pero yung atin po mga old na envelope, pwede pa naman po natin magamit. Yan. Kasi ito lang po kasi inaano po ng ating conference. Kasi, di ba, marami po ito eh. At saka, mas maganda po ito. Kasi mayroon na pong lock. Yan po. At saka, mayroon din po silang ini-emphasize po yung para po sa atin pong, sa children's po natin, mayroon din po na envelope po yung ating, sa kabataan po natin. Kasi, di ba, kahit maliit man yan na kasi mas maganda pong turuan kapag maliit pa eh. Compare sa malalaki po. Kasi naalala ko po nung ako po ay bata, ay tinuruan po ako ng mother ko po. Pero nung medyo lumaki, medyo nakalimot. Pero dahil nakalimot, naalala pa rin. Kaya yan po, nung naalala ko ay tuloy-tuloy na po yung pagiging tapat sa Panginoon na ibinibigay po yung para sa Kanya. Mga minamahal ko pong kapatid. Ito po yung sa children's po natin. Pero mas maganda po yung ito po. Pero ito po kasi yung para talaga sa children's po natin na yan talagang for kids may pangalan po. Pero ito po ay wala lang po siyang lock. ito po ay mayroon pong maganda at saka may lock po siya. Ayan. Yan po kasi tayo po 'di ba ang inaano ng Panginoon na maging masaya po tayo 'di ba po? And pure na galing po sa ating puso po na hindi po mabigat, di ba po, yung kung tayo po ay mag-support sa Kanya, mga minamahal ko pong kapatid. And then, meron lang po siyang yan, para po sa hindi pa po alam po paano gamitin, meron lang pong card na parang yan, na dito po tayo magsusulat. May date, yan. Yun po yung, ito po yung bago na envelope ng ating pong conference para po sa ating church. Yan. Ipasok lang po natin. Tapos, kung mga coins po, pwede naman po siya kasi hindi siya kasi may lock po mga kapatid. Para lang po sa hindi pa po nakagamit po nito, ganito po yung paggamit. Ayan. Okay? Yan po, ito po sa kids, ito po sa adult. Okay, mga minamahal ko pong kapatid, para at least magamit po natin yung atin pong bagong envelope para po sa ating church. Meron na po. Yan. Kunti lang po. Kasi kung ay dagdagan pa po natin, meron pa. Very good. Mga minamahal ko pong kapatid. At saka yung sa kids, meron pong bukod yung para sa kids po. Ayan. Kahit kasi gusto natin pong church ng conference po natin na talagang gamitin po natin. Kasi yan po ay para po talaga sa Kasi kahit maliit man po na ay napakalaga na meron pong siyang envelope para at least mabigyan man siya ng resibo at saka sa conference natin, diba po, mabigyan ng resibo at ma-report natin properly. Ayan. So, ayan po mga kapatid, tayo po ay mag-proceed na sa atin pong lesson review, na tayo po ay sa lesson 5 na po, na title nating lesson? God Fights For You. Before we move forward, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, sa araw ng Sabat, kami po ay mag-review na po ng lesson na inyo pong ibinahagi po sa amin this week. Lord, we pray na inyo po pagpalain ang bawat isa na lahat ng mga lessons, mga points po doon ay ito po ay aming maintindihan at maunawaan po naming mabuti na kayo po ang Diyos na nagtuturo po sa amin, nagpapaalala po sa amin na napakalaga na kami po ay magtiwala, manampalataya po sa inyo, Panginoon, dahil ang victory ay sa inyo lamang, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na hindi po nabibigo. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God fights for you, mga minamahal ko pong kapatid. At tayo po ay nasa Book of Joshua na po.
Ito po yung atin pong lesson, naka-focus sa aklat ni Joshua, mga minamahal ko pong kapatid. And then, ang ating key text po ay matatagpuan sa Joshua chapter 10, verse 42. Kanina po, binasa na po ni brother, di ba po? Before tayo po ay nagkaroon ng opening prayer. Joshua chapter 10, verse 42. Sabi po, And Joshua captured all these kings and their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. Di ba? Napakaganda po, no? Na ang battle pala doon, yung gera, ay ang Panginoon mismo ang nag-fought para po sa kanyang bayan. Ang Panginoon mismo ang nag-fought para po sa kanyang bayan. Kaya, nagtagumpay ang bayan ng Israel. Kung inyo titingnan po, di ba? 12 spies. 12 spies ang pinadala po doon. Pero ang 10, ano ang kanilang reaction? Puro ba positibo? Puro negative. Si Joshua at saka si Caleb lang ang positive. Yun ang nakikita nila. Kahit nakikita nila na mga higante, at sila po ay maliliit like David, di ba po? Pero positive pa rin sila, di ba po? Positive sila, mga minamahal ko pong kapatid. Yung 10 naman, marami po, no? 10. Sila ay natakot at mga negatibo ang kanilang nakikita na hindi nila ito kaya. Pero kung ating titingnan po yung kwento, paano ba nila kinangkered ang Jericho? Sila ba ay gumamit ng tabak? Ng spear? Or yung 45? Ano ba mga modern na technology? Hindi ba? Yan po, mga minamahal ko pong kapatid. Hindi sila gumamit. Dahil ang instruction ng ating Panginoon ay may instruction yung ating Panginoon para sa kanila. Kung naalala natin yung nakaraang lesson po natin, na 7 times, di ba? Marching. Iikot gamit ng trumpet. Hindi po yung spear or ano pa po mga sword. Yun lang po ang instruction ng ating Panginoon sa kanila. At sila lamang ay sumunod. Di ba po? Pero sila ba ay nagreklamo? Katulad kay Naaman, di ba, na 7 times yun po yun eh. Kung ating titingnan, 3 times pa lang ay nagreklamo na si Naaman. Pero ang bayan ng Israel, siguro mga 4-5, baka hindi naman sila nagreklamo, no? Hindi natin alam kung napagod na sila, di ba po? Bago nila na-reach ang ika-7 na pag-ikot na marching, di ba po? Kasi minsan may mga ganun po na ito ang instruction ng Panginoon, pero minsan gusto advance agad, di ba po? Na matapos agad, pero hindi pa nga kasi nandiyan pumapasok yung patience. Yan po. Pero nakita po natin dito na ang Panginoon mismo ang nag-vote para sa kanyang bayan. At dahil ang Panginoon ang nag-fight para sa kanyang bayan, ay surely nagtagumpay ang bayan ng Israel. Kaya God fights for you. So dito po sa ating lesson ay mayroon lang po tayo ditong i-highlight dito na kasi kung mayroon pong vote, di ba, may fight, may war, ay at ang Panginoon ang nakikipag laban para po sa kanyang anak, surely mayroon talagang victory. Diba? Diyan po masasabi natin na ang Panginoon ay ito po yung unang ina-highlight dito sa ating lesson, na God is the source of every victory. Kasi sa atin palang title God fights for you. Kasi kung ating isipin, ang Panginoon ay always panalo yan. Kasi siya ang Diyos Makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat-lahat. Bago pa man mangyari, ay nandun na siya. Alam niya po ang lahat-lahat. So, God is the source of victory. Amen? Kung titingnan po natin dito, si Joshua ay
talagang sumunod lang siya sa ating Panginoon. Joshua's success was not due to his military skill, but because of the Lord fought for Israel. Siya lamang ay ginamit ng ating Panginoon. At mayroon instruction yung ating Panginoon na ibinigay sa Kanya, at yan mismo ang Kanyang ibinahagi sa bayan ng Israel, na ganito ang gagawin natin. Although mayroon pong ibang, yung 10 spies ay negative sa kanila, pero siguro, kung ating titingnan po, the Bible is silence, di ba? Baka yung iba doon ay na-influensyahan na lang ng positive at sumunod na lang, di ba po? Kahit yung ibang 10 na yon ay siguro nakipagkwentuhan pa yon ng mga negative, di ba? Pero talagang nangingibabaw pa rin ang positibo na nanggaling sa ating Panginoon. Nakaya natin ito dahil kasama natin yung ating Panginoon at siya ay makikipaglaban para po sa atin. Sundin lang po natin ang instruction ng ating Panginoon. So, God triumph in our lives is spiritual, emotional, or physical comes from God intervention. Di ba? Kasi sa atin pong buhay ngayon ay tayo po ay nakikipaglaban. Hindi lang po physical, right? Kasama rin po ang spiritual. For example, kapag tayo po ay may sakit, physical, tayo rin po ay nakikipaglaban. Pero isipin natin na ang ating Panginoon, siya po yung sa Kanya ay ating ma-receive ang tagumpay. Mga minamahal ko pong kapatid. Ayan. So, sabi sa Psalms 44 verse 3, "It was not by their sword that they won the land. It was your right hand, your arm, and the light of your face." Yan. Kasi ang ating Panginoon ay mahal niya po tayo. Ang ating Panginoon ay tinuruan niya po tayo na kung paano tayo makipaglaban sa spiritual. Di ba? Kasi si Satan, ano rin yan hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin na mayroon po tayong lakas spiritual. Yan, na nanggaling sa ating Panginoon. At isipin natin na ang ating Panginoon ay siya po mismo ang nakikipaglaban para po sa atin. Naalala ko po nung si Pedro ay padalos-dalos, di ba? Nung dinakip si Kristo. Nung dinakip si Kristo, di ba po? Bigla niyang tinagak si, ano ang pangalan nun? Si Malcos. Oh, yan. Thank you, ate. Letter M. Yun, tinaga niya sa tenga. Ayan. Tapos, anong sinabi ng ating Panginoon? Hindi ko kayo tinuruan ng ganito. Tapos, palayo ka, Satan. Di ba? Kasi, yan po, nabigla lang yata si Pedro dahil hindi natin alam yung kanyang past life, di ba? Yung kanyang ay dahil sa nabigla, nakatulog yata, nabigla sa kanyang nakalimot sa ating Panginoon. Kaya bigla niya pong tinaga yung yung tinakip si Jesus Christ, yung tinga ni Malcos. Ayan. And then sabi ng ating Panginoon, hindi ko po kayo tinuturuan ng ganito. Ba't ito ang ginawa niyo? Yan. Kaya yung ating Panginoon dito na masabi natin na God is the God of love and the God of peace. Bahala na yung Panginoon mismo na siya ang gagawa at makipaglaban para po sa atin. Dahil ang victory, ang pagiging tagumpay ay nabilong sa ating Panginoon. Sumunod lang po tayo sa kanyang instruction na ganito ang gagawin with patience. Yan po. And then doon natin ma-experience na tunay na ang Panginoong Diyos ay totoo yung kanyang sinabi at ating ma-receive ang tagumpay, ang tunay na tagumpay. Okay? Dahil ang ating Panginoon, God fights for you. And then, dito, ay in-emphasize po dito sa ating lesson na napakalaga yung faith. Yan. Kung tayo po ay may pananampalataya po sa ating Panginoon, we experience God's power. Di ba? When we talk about faith, ito po ay not only, hindi po ito tumitingin kung ano yung size. Napakalaga na mayroon po tayong tunay na pananampalataya. Kaya dito,
Joshua moved forward in faith, obeying God's commands even when the odds were against him. When the odds are against him. So siya pa rin ay nagpatuloy si Joshua dahil talagang totoo yung kanyang faith eh. Di ba? Si Joshua ay talaga nakita niya na doon ay malalaki. Patulad po na si David, nakita ni David na malaki si Goliath. Pero in the name of Jesus Christ at sa pananampalataya ni David sa ating Panginoon ay siya po ay nagtagumpay sa pakikipaglaban kay Goliath. Kaya dito nakikita natin na si Joshua ay ganun din po. Na yung kanyang faith, yun po ang nag-lead sa kanya na magpapatuloy doon sa na-conquered ang Jericho, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya dito po ay napakalaga sa atin, when we step forward in faith, God steps in with power. When we step forward in faith, God steps also with the power. Yan. Sa atin lang, di ba? Manampalataya po tayo at sumunod sa ating Panginoon. At pabayaan natin na yung Panginoon mismo, yan ang gagawa. Kasi yan ang gagawa para po sa atin. Dahil ang Panginoon, God fights for you. Fights for us. Mga minamahal ko pong kapatid. Kasi by faith, they conquered kingdoms. Right? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay they conquered kingdoms. Kaya ganun din po sa pamamagitan ng pananampalataya ni Joshua at kasama ng bayan ng Israel, ay sila po ay na-conquered nila ang Jericho. Mga minamahal ko pong kapatid. Yan. And then, dito po sa pangatlo po dito na ina-highlight sa ating lesson, God's victory brings glory to His name. Amen? Ang Panginoon ang mag-glorify. Hindi po yung ating sarili. Dahil tayo lamang po ay ginagamit ng ating Panginoon bilang kanyang instrumento sa kanyang banal na gawain. So the purpose of God's fighting for us is not just our success, but to reveal His power and faithfulness. Amen? Di ba? Yun pala yung purpose na ang ating Panginoon na siya po ay nakikipaglaban para po sa atin para maipakita niya mismo na ang kanyang kapangyarihan. Na totoo na yung ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Yun po, tayo lamang po ay ginagamit niya. At ang ating Panginoon ay kasama po natin. God fights for you. Mga minamahal ko pong kapatid. So, when others see His victories in our lives, they are drawn to trust Him too. Kung nakita niya na ito, for example, di ba, shinare natin na yung ating personal experience sa ating Panginoon. For example, di ba, sa ating prayer, na matagal na natin itong pinagpipray, dumating na po yung tamang panahon na sinagot ng ating Panginoon. At kung tayo po ay mag-testimony, ay talagang ma-encourage po yung ating pong kaibigan, kapwa, ating kapwa, kapatid natin, na sila po ay patuloy rin pong magtapat at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil ating personal itong na-experience yung tagumpay sa ating Panginoon. Yan, na ang Panginoong Diyos ay talagang napakabuti sa atin na tayo po ay kanyang sinuportahan na tayo po ay magtagumpay. Yan. Yan po mga minamahal ko pong kapatid. Kung ating titingnan po sa Exodus chapter 4 verse 18, di ba? Sa panahon mismo ni Moses, di ba, nung sila po ay sa Egypt, di ba? The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh. Na doon mismo kung paano ang bayan ng Israel ay nagtagumpay, di ba? Sa kanilang Passover, sa paglabas nila sa Egypt. Yan. And then mismo ang mga Egyptian ay sila po mismo na witness nila na totoo ang God ng Israel, ang bayan, ang
Panginoon ni Moses na mas makapangyarihan pa kay Pharaoh, mga minamahal ko pong kapatid. So dito, sa ating pong lesson, God fights for you. Ang Panginoon mismo, siya mismo ay nakikipaglaban para po sa atin. Ayan. So, napakalaga po yung faith na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, sa kanyang pangako, even when the battle looks impossible. Right? Even in the battle looks impossible. And then tayo na po ay sumunod. Go forward. Take in action, in obedience. Dahil kung tayo po ay gumawa, sumunod po tayo sa ating Panginoon, faith moves. Kung tayo po ay mayroong faith, di ba? God moves. Kung mayroon makita po tayo na ating Panginoon, makitaan po tayo na totoo yung ating faith, God moves and activate His power. And then, hold on. Don't give up when the battle gets to. Yan po. Na tayo po ay magpapatuloy lang po. Kahit minsan mahirap talaga, di ba? Mahirap sumunod sa ating Panginoon. Mahirap minsan maglingkod. Pero ang Panginoon, ito po yung kanyang pangako. Kasi isipin natin, kahit ngayong ating Panginoong Jesus, di ba, nung sumunod sa kanyang mission na ipinagkatiwala ng kanyang Ama na nasa langit, bago niya ito na di ba po, na nahirapan din po yung ating Panginoon. Bago siya napako sa krus, naghirap din yung ating Panginoon. Pero sabi niya, thy will be done. It is finished. Testelestai. Di ba po? Yan po mga minamahal ko pong kapatid. Pero, ang ano lang po nating Panginoon na tayo lang po ay magtiwala sa Kanya. Because God fights for you, mga minamahal ko po. So, dahil ang tagumpay ay sa ating Panginoon lamang. Celebrate victory that comes through our God. Because kung tayo po ay magpapatuloy, ay surely tayo po ay magtatagumpay. Dahil ang ating Panginoon, kasama po natin, at ang ating Panginoon, ang siya ay nakikipaglaban para po sa atin. Yan po, mga minamahal ko pong kapatid. So dito, to reflect our lesson, dito, so mayroon po itong 3 tanong. At ito po ay para po sa bawat isa sa atin. Yan po. Okay, bago po tayo mag-proceed, may sasabihin po si Brother John. Yes po. Sige po. Ganda po yung ano niyo po. Thank you, Brother John. Pasensya ka na, Pastor. Ako'y naguguluhan. Ang pinag-usapan natin is, it is a war picture. Opo. But in Sunday's lesson, Yes po. may utang pala ang mga Canaanites. Ano itong mga utang na ito? Hindi kita ino-audit, Pastor. Humingi lang ako ng kapaliwanagan. Okay po. Brother John? Gusto ko yung may share. Ang ating lesson ay nag-involve, pag sinabi mo kasi God fights for you, ang naisip sa nila, nalagay sa ating lesson, there is war. Pag may conflict, patuloy hanggang war talaga yan. Pero ang war sa Panginoon, iba kaysa yung isip natin sa war ngayon na there will be exchanges of missiles, guns, gano'n. Pero ang war ng Panginoon ay iba. Kaya yung tanong ni Brother John, ano bang utang ng Canaanite? Okay? Bakit siningil na sila? Alam niyo, galit ang Diyos sa taong nag-rebellion sa Kanya. Yun ang ginawa niya panahon ni Noe. Ginawa ng Diyos panahon na Sodom and Gomorrah. Ginawa din niya sa Nineveh. Pero anong pagkakaiba doon sa bakit ang Canaanites ay talagang
binura sila. Pero hindi naman totally nabura. Kasi they were given chance to repent. Di ba? Sa Jericho, ang pamilya ni Rehab naligtas. Mga paniniwala. But hindi sila nagbago. Kaya ang plano ng Panginoon ay hindi naman talaga burahin sila, in disposition lang. Kasi ang Diyos hindi gumagamit ng professional army. No? Batay sa ating lesson, wala siyang iba ang war ng Panginoon, mga kapatid. Hindi basahin ko rito ang ating lesson, no, para klaro natin. Okay. Itong biblical concept of war. Iba ang concept ng war ng Panginoon. Walang professional army na ginagamit. Wala ring soldiers na binayaran. Okay? O pinayagan na ano man yung na-conquer nila ay pagsamantalahan nila yung mga material things. Warfare was only permitted for the conquest or defense of the promised land. At saka they were led by prophets, daily general, no? Ito pa, spiritual preparation was required before the battle. They consecrate niyang mga leader ng Israel na bago sila pupunta doon, kailangan handa sila not physically, but spiritually. Any Israelite who did not comply with the rules of war was treated as enemy. Maski sa kapareho na Israelites nila, basta hindi ka sumunod, kaaway ka ng Diyos. So on many occasions, God intervened directly in the battle. So kaya lang na ang Canaanite because of their rebellion against God. So yung utang sinabi ni Brother John, anything that is rebellious to God, talagang galit ang Diyos. He will put an end. Pero sa ating panahon, wala tayong physical battle. We are having a spiritual battle with Satan. Hindi natin nakikita, mga kapatid. Kaya very wise si Satan sa ating... Ang battle natin ngayon is not physical ng panahon ng Israel. Sa ating panahon ngayon, ang battle natin is spiritual. Amen. At ano ang tinutumbok ni Satanas? Ay yung mga kahinaan natin para maging lupaypay tayo sa ating panampalataya. Thank you po, Elder. Okay na po. May follow-up pa po. Sige. Na yung kanilang mga bata, sinasacrifice nila to their hidden gods. Ayun ay ayaw ng Diyos yun. Kasi imagine mga bata, babae, isa-sacrifice nila. Ay isang lang, sa Jordan kasi pastor, mayroon silang tradisyon na pag malaman nila na hindi na virgin yung mga anak nilang babae, they go, nabasa ko lang I think 5 years ago, na pinapatay nila pag nalaman nilang hindi na virgin yung anak nilang mga babae. Ito rin ang mga kasalanan ng Canaanites. They sacrifice their own blood, their own children, at ayaw ng Diyos. Because it is a crime of humanity. Ang ang mag-judge doon, ano ba yun? Yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, a crime of humanity na ayaw papayagan ng Diyos. Napatayin yung mga inosenteng mga kabataan para lang i-sacrifice nila sa worship nila with the hidden gods. Ito rin ang kasalanan ni Solomon sapagkat nag-worship siya sa mga hidden gods
along her 700 concubines and 300 wives. Thank you, Pastor, for the privilege. Thank you po. Ayan. So, yun po yung utang ng Canaanites, no? Kasi the Canaanites iniquity, yung kasalanan, iniquity. Kasi kung ating titingnan po ito, ay, di ba, actually yung Canaanites, siya po ay nabilong sa tribu ni Ham. Ni Ham, na ang kanyang tatay ay si Noah. Tatlo sila magkapatid yan eh. Si Shem, si Japhet. Yan. Nung dati po ay nung pinag-aralan ko kasi yung si Ham ay 'di ba nung nalasing si Noah dahil na overdose yata ng pag-inom ng kanyang favorite juice sa farm niya, 'di ba po? Yan, after the flood, 'di ba? After the flood kasi si Noah ay masipag talaga, nagtanim ng mga grapes yun eh. So ginawa niyang juice. Alam naman natin kung sobrang daming kain mo ng grapes, malasing ka rin. Yan. Mga minamahal ko pong kapatid, nalasing si Noah. Alam niyo po, na nung siya po ay nalasing, nakahubad yata. Nakahubad siya, hindi niya alam yung nagawa niya. So, nakita siya ni Japhet, ni Shem, at ni Ham. Yan. Pero iba ang karakter ni Iba ang karakter ni Ham. Nung nakita niya ito, parang pinabayaan niya lang, di ba po? Hindi niya pinasuutan yung kanyang father. Yan. So nakita natin doon na yung sa karakter pa lang, kahit maliit man na na talagang iba ang ugali ni Ham compare sa kanyang mga kapatid. Pero siya po ay nabilong sa sa lahi ni Ham, ay doon nag-start din po yung Canaanites, yung Canaan. Nabilong siya doon. Yan. So kasi si Ham kasi, kung ating titingnan po din yung karakter niya, mayroon po ito na sa commentary na siya po ay, di ba, yung sa kanyang mahilig sa lipstick, yung something na na hindi siya totoo sa kanyang sarili. Yan po. Yan mga minamahal ko pong kapatid. Na hindi siya totally, di ba, basta iba yung karakteristik niya. Kaya dito nakita ko rin dito, kasi sinabi ni Brother June, kasi yung the Canaanites iniquity, yan po natin na-recall ko po na this is because of this. Yung sa start pa lang, di ba, kay Ham, ay meron na pong karakter talaga po na kung sa ay they have iniquity. Yan. Di ba po? Iniquity. Okay? So, si ate po, mayroon pang nais ibahagi si sister. Ayan. Tumaas po siya ng kanyang kamay. Ayan. Nung panahon po nung Dark Ages, di ba nagkaroon po ng sinatawag din nilang Holy War. Pero hindi po ito considered Holy War since hindi naman nila pinaglalaban ng justice ng Panginoon. Pero yung sa ngayon pong panahon, kiniklaim po ng mga yung sa Middle East na yun daw po ay Holy War dahil yung sa God's justice po, tsaka yung kagaya rin ng sinasabi ng mga Muslim na sila daw po ay pinaglalaban nila ang righteousness ng Panginoon. Pareho din po ba yun dito or parang na-mislead lang din po sila ng kung ano yung perception po nila ng righteousness ng Panginoon? Sige po si Elder po. Ganda po ng tanong. Ang tao mayroong motive Opo. kung bakit binansagan nila yung kanilang mga kilos as holy war. Sa panahon ng Israelites, napansin nyo, it was really a divine war kasi God Opo. was the one giving the instruction. Yes, right. Pero pag involved ang Diyos, it's really a holy war. Ay wala tayong magagawa doon kasi siya naman ang naglalang sa tao eh. Opo. Kung mayroon mang karapatan na tanggalin tayo sa ating buhay, ng Diyos lang. Now, sa lahat ba ng laban ng Israel ay holy?
Hindi. Kasi once there was not involved, di ba mayroong mga panahon na hindi kinonsulta ang Diyos? Opo. Nanalo ba sila? Hindi. Hindi. Sa panahon ni Saul. And that is not holy war. Holy war only if there is direct instruction from God. Yes. Pero ngayon marami nag-claim holy war in the name of God. Na pag ginawa mo yan, diretso ka sa langit, pupunta ka sa paradise pag nakapatay ka ng Christian. Di ba? So, we have to be... Kaya yung holy war, mga kapatid, ay instruction talaga ng Diyos. Pero Opo. makikita natin, ang destruction ng mga Canaanite was not, is a matter of choice. 400 years binigay sa kanila. Pero hindi nila pinakinggan, they continued with their rebellious action against God. Ang Panginoon ay mapagmahal. Bakit there is love and justice? Because we have a choice. Mayroon tayong pagpipili. Ang Jericho, alam nilang they will be conquered. Pero anong ginawa ni Rahab? He acknowledged God. Kaya nung pumunta ang spies, anong sabi niya? Can you save my family? Oh, na-save sila. Why? They repented. Nineveh. Masama na ang Nineveh. Nagpunta si Jonah para deklara na lilipunin ang Nineveh. But they repented. Di ba? So, ganun ang Panginoon, mga kapatid. Sa ating paglalaban, we have always a choice. God hates sin. Ayaw niya na tayo ay manatili sa kasalanan. Kaya nga pinadala niya ang bugtong niyang anak para tayo iligtas. But in spite of that, marami pa rin gumagawa ng kasalanan. But God respect our choices. Kaya ang ating destiny, ang ating kumarating natin ang eternal life, kung makapunta man tayo sa langit, after this battle with the devil, it is a matter of choice. Kaya ang ating battle is individual. Mayroon tayong mga struggles, pero just think of the Israelites. God fought the battle for them. Sa atin din battle, kasama natin ang Panginoon dito. Kaya wala tayong katalo-talo. Maliban lang kung sumurrender ka, no? Sa ating battle sa devil ay wala tayong katalo-talo pag ang hawak nating kamay ay dalawa. Hindi yung hawak tayo sa Panginoon, isa lang, tapos ang isang kamay ay hawak sa sanlibutan. Kailangan pag humawak tayo sa Panginoon, dapat dalawang kamay. And we can be assured of victory against the battle against the devil. Amen. Okay po. Sige po, brother. Ang problema ngayon, Pastor, nakinig ako ng Adventist World Radio. Inano yung, in-explain yung Santiago. Ngayon, mapansin natin na ginagamit nating parang magic pag nag-pray tayo. Pag nagkasala tayo, gamitin natin ang pangalan ng Diyos na parang magic. Pero hindi sinasabi sa Biblia yun. Ayaw ng Diyos. Yung sabi ni Elder Johnny na we have a free choice. Tandaan natin na diniscuss sa Thursday's lesson na isa lang ang prinsipe ng kapayapaan at walang iba kundi si Jesus. Sana, sabi ni Brother Johnny, na yung kamay natin, hawakan natin ang kamay ng Panginoon, which is katotohanan na nandyan nakasulat sa banal na kasulatan. Huwag tayong makinig palagi doon sa nakalagay sa Facebook. Ang galing magpaliwanag, pero sa dulo para doon, hindi walang hanggan, dulo ng kapahamakan. Thank you po, mga kapatid. Sino pa po gusto baka mayroon pa po kayong idea po? Sister Bambi? Sa atin pong lesson. Okay. So, yeah.
Ito po ay practical question. Mayroon pa tayong 10 minutes na lang po. Isang question na lang po ito, tapos na po tayo. Okay. So sa atin pong personal na buhay, di ba po? Paano po natin i-lead, di ba po? Na yung ating personal battle sa ating pong patuloy na pakikipagbaka, di ba po, sa ating araw-araw na pamumuhay, ay ma-lead po natin na maibigay natin sa ating Panginoon na tayo po ay surely magtagumpay. Ayan. Mga minamahal ko pong kapatid. Ako po dati, personal ko lang po ito, na, di ba, personal kong goal sa aking buhay na makapag-aral, makapagtapos. Kaya ako po ay umalis sa amin pong province. Yan. Nagsakripisyo, nag-working student. Na Lord, whatever happens, di ba, sa aking buhay. Kasi iba kasi ang damdamin kapag ikaw ay nasa murang edad ka, di ba? Hindi ka pa totally, kulang ka pa sa experience. Tapos lumayo ka na sa parents mo, ba, naging independent ka, na, di ba, iba yun eh, may kunting takot, right? Di ba, ganyan. Kapag, for example, siguro sa mga kabataan natin, yan, sabihin natin na personal silang, first time nilang lumayo. For example, di ba, tapos nandito yung parents, yung anak naman ay nandun, nag-aaral sa college, di ba po, magkalayo. Iba yung iba yung pag-alala eh. So sa akin naman, ay, Lord, whatever happens, I will go. Alam ko na mayroon kang plano at ako po ay magtagumpay sa pamamagitan ng iyong plano para sa akin. Kaya ang sa akin po ay nagdepende na lang po ako sa Panginoon. Yan po, mga minamahal ko pong kapatid. So dito, alam naman natin na ang tagumpay ay sa Panginoon, right? So paano natin, for example, sa ating plano, sa ating buhay, personally, paano po natin ito ma-commit? Di ba po? Ano naman yung ating binabanggit sa ating Panginoon? Sa akin, whatever happens, Lord, praise God. Yan. Kasi ang papuri ay para sa iyo eh. So paano naman yung ating mga personal na kinoconnect natin sa ating Panginoon na yung tagumpay ay belong sa ating Panginoon? Si Elder Johnny, baka mayroon po ano. Ang lesson natin nagbanggit ng kapayapaan. Opo, God of peace. You can never achieve kapayapaan sa relasyon mo sa kapwa mo kung wala kang kapayapaan sa Panginoon. You must first have peace with God. Opo. Paano ba? Alam niyo ang Diyos gusto ng kapayapaan, pero si Satanas gusto ng guluhan. Gusto ng away. Gusto niya sa mga lingkod ng Diyos magkagulo, no? Minsan hindi natin nakikita ito na minsan yung mga ginagawa natin papunta doon eh. So, paano natin ma-achieve ang ating relasyon sa Panginoon sa ating kapwa? Ay kailangan mayroon kami you are at peace with God. Once you are at peace with God, then how you relate yourself with other people will be also achieved, na mayroon kang kapayapaan sa kapwa mo. Na pag mayroong away na maliit lang na hindi pagkaunawaan, hindi mo pinapalaki, no? May mga kunti lang na just slip of the tongue ginawang malaking issue. So yan ang ating bantayan, mga kapatid, no? Ang ating lesson ay napakaganda. Nagtuturo sa atin kung paano tayo na magkaroon ng tagumpay sa ating makipaglaban sa ating kaaway. Kasi our battle is not physical, but it's spiritual. Saan nag-umpisa? Sa ating kaisipan, no? Sa ating isip. So we have to be careful with how we filter. Kailangan wag natin hayaan na si Satanas ang mag-control sa ating kaisipan. Let God control our mind so that we can have peace with God and peace with our fellow men. Amen. Dagdagan ko lamang po yung sinabi.
kung maalala nyo po, ang sabi po sa John 14:27, sabi po ni Jesus, these are His words to His disciples when He was comforting them dahil siya na po ay makukrucify. And sabi niya, peace I leave with you, my peace I give you, not of this world, but do not let your hearts be troubled, sabi niya sa kanila. It is also comforting for us to know that the peace that God gives and Jesus gives to us is not the kind of peace na pwedeng maibigay sa atin ng mundong ito, like success, money, or kahit na ano na pwedeng mawala. But the peace Jesus gives will only be achieved kung meron tayong direct communication with Him and we fully surrender our hearts to Him. Kasi hindi natin mararanasan yung peace na yon kung hindi natin fully susurrender ang ating puso. So we will experience fear, trouble, if we do not receive Jesus' peace. So it is important na tayo ay fully surrendered sa Kanya para maranasan natin yung peace na Kanyang ipagkakaloob sa atin. And sabi nga, di ba, peace that passeth understanding. So we would not be able to explain, but only Jesus can give. Yun lamang po. Amen. Thank you po, sister. Okay, meron pa po? So, mayroon pa po tayong 3 minutes. Kung wala na po, let us now summarize our lesson. Sa atin pong lesson dito, in-emphasize po dito yung napakalaga na ating i-place yung ating pong tiwala sa ating Panginoon. When we place our trust fully in God, we can face any battle with confidence, right? So, the same God who fought for Joshua fights for you today. Stand firm and have faith and watch the Lord win your battles. Kaya ito po mga minamahal ko pong kapatid, sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, sa pakikipagtunggali, harap sa mga struggles po natin, mga challenges, isipin natin na ang ating Panginoon ay kasama po natin at siya po ay nagpa-fight para po sa atin. Mga minamahal ko pong kapatid. So God always, siya po ay panalo. God bless po, anapisabat sa ating lahat. Habang tayo po ay umawit ng ating closing hymn, tayo po ay magko-collect ng ating pong Sabbath School offering. Lahat po tayo tumayo. Commissioned by a loving God to grow, the church must really need to know, here and there equipped each one to, who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go in my church, and urgent duty hold high God's torch, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ make each man whole.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming napakabuti sa bawat isa sa amin. Amin kayong pinasasalamatan sa mga salita nyo, mga lessons na inyong ipinagkaloob sa umagang ito. Dalangin po namin, ito po ay magamit namin sa aming mga spiritual na pamumuhay. Aming idinadalangin po ang bawat isa, ang church. Kami po ay dadako sa divine worship na nawa Panginoon pagpalain kami. Akaya na inyong Holy Spirit, ito po ay aming pinasasalamatan, alang-alang sa inyong pangalan. Amen.